So, kung ganito kahirap pabagsakin ni Casimero si Jonas Sultan sa laban nila, ganito naman kadaling maging target si Tepora, isang hambulos lang ni Escandon, ligwak agad si Jack. Pero when it comes to this type of boxing na mainit ang laban at ang favor lamang sa fans nyo o sa iniidolo nyo, kung si Casimero, well, anong gagawin nyo? You will put your money on it. Pero you wanna make sure na panalo tayo. Pero hindi tayo sigurado. Again, sugal yan. Gusto natin manalo as always. Pero again, sugal is sugal. Kaya, pakiramdaman mo na lang, bro. Study the, watch, instinct mo na lang. Basta lamang dito siguro tingin ko ang 1-6. Kasi, again, if I'm going to expose both party, bakit hayaan ni Neri na patagalin ang laban? Or bakit dinahayaan ni Casimero na patagalin ang laban? Pareho silang gustong pumukpok. Nandiyan mo? So magpupukpukan sila. So sa kwento, pag pukpukan sila ng pukpukan at walang bumabagsak, then the tendency, hahaba. Nahihirapan sila sa isa't isa. Pero sa kwento ng nangyayaring percentage knockout ratio, siguro consider, sabi nga nila dyan baka may talagang may manakaut. I don't want to see si Casimero ay manakaut or masisabihin yung technical knockout. Yan ang tinatawag na exposed. Okay? Ganon din kay Neri. Kapag siya ay na-knockout, exposed din yan. So, in short, pareho silang masisira ang bawat karir nila. So, hindi ito basta-bastang laban. Okay? Hindi lang sa pagiging pride ng kagalingan nila, kundi pride na rin nila as a Filipino and Mexican boxer. Walang atrasan ito. Kaya chances are, bro, pupusta ako sa 1-6. Okay? Pagdating naman sa totoong laban when it comes to kondisyon, nutrients, nutritionist, etc., etc., etc. Paano ko ba sasabihin to? Siguro pagdating sa nutrition, down the line, for so many times or consecutive times na nagsama namin yan, with the help of each and everyone sa team, natutulungan naman or na-execute yung tamang or totoong trabaho